Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong lingkod. Isang doktora na may espesyalisasyon sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Pamagat ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa itlog. Isang babala mula sa doktor para sa mga senior citizen. Kapag iniisip ninyo ang mga masusustansyang pagkain, ano po ang unang pumapasok sa inyong isipan? Marahil para sa marami ito ay ang itlog. Kilala po talaga ito sa pagkakaroon ng maraming protina at mineral. Ngunit alam niyo po ba na ang maling pagkain nito ay maaaring maging mapanganib? Ang pangalan ko po ay Dr. Lourdes Navarro at meron na po akong mahigit 10 taon na karanasan bilang isang espesyalista sa internal medicine. Ngayong taon, sa edad na 92, patuloy pa rin akong tumitingin ng mga pasyente tuwing Martes sa isang retirement home dito sa Baguio. Madalas po akong tanungin kung paano ko nagagawang magtrabaho pa sa aking edad. Nais niyo po bang malaman ang aking sikreto? Maniwala po kayo o sa hindi isa sa mga sikreto ko sa kalusugan ay ang itlog. Pero hindi ko po ito kinakain sa basta-bastang paraan. Meron akong partikular na paraan ng pagkain nito. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang mahalagang kwento tungkol sa pagkain ng itlog na natuklasan ko habang nag-aalaga ng libu-libong mga senior citizen. Marahil ang itlog ay laging nasa hapagkainan ninyo. Araw-araw, hindi po ba? Pero sa kabila ng inyong pagsisikap, baka kinakain nyo ito sa paraan na mas nakakasama pa kaysa nakakabuti. Sana po ay may matutunan kayo sa kwentong ito. Upang makita ang buong eksena, mangyaring panoorin ninyo hanggang sa dulo. At habang naririto na rin lang po kayo, pakipindot na rin ang like at subscribe buttons para patuloy na makatanggap ng mga update tungkol sa kalusugan. Bawat taon daan-daang senior citizen ang bumibisita sa aking opisina. Kahit na marami sa kanila ang kumakain ng itlog araw-araw, ang kanilang kalusugan ay patuloy na humihina. Isang perpektong halimbawa, si Mang Juan Reyes, isang 83 taong gulang na residente ng Cebu. Matapos kumain ng malasadong itlog tuwing umaga, siya ay nagkaroon ng salmonella poisoning at naospital. Sa una, inakala naming simpleng impeksyon lang ito. Ngunit matapos ang masusing pagtatanong, nalaman namin na si Mang Juan ay kumakain na pala ng malasadong itlog tuwing umaga sa loob ng nakalipas na 4 taon. Kamakailan, nakakain na rin pala siya ng mga itlog na hindi na sariwa. Ang kanyang immune system ay huminana dahil sa edad, kaya ang isang dati hindi nakapipinsalang gawi ay naging isang malubhang panganib. Habang tayo po ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagbabago. Ang mga gawi sa pagkain na malusog noong kabataan natin ay maaaring maging mapanganib na kapag tayo ay may edad na. Partikular na sa itlog, ito po ay may kukomplikado kaysa sa ating inaakala. Meron itong iba't ibang sangkap tulad ng protina, taba at mga mineral. At habang tayo ay tumatanda, nag-iiba ang interaksyon ng mga sangkap na ito sa ating katawan. Sa aking mahigit 50 taon bilang doktor, natuklasan ko na bagamat ang itlog ay walang dudang masustansyang pagkain, ang paraan ng iyong pagkain nito ang magdedesisyon kung ito ba ay magiging lason o gamot. Habang tumatanda ang isang tao, ang pagkakaibang ito ay mas nagiging kapansin-pansin. Nararamdaman niyo po ba na parang lumalala ang inyong kalusugan sa halip na bumuti kahit na kumakain kayo ng itlog araw-araw? Kung oo, ang kwento ngayon ay magiging napakahalaga para sa inyo. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Aling Maria Santos, isang 80 taong gulang na babae mula sa Pampanga. Mahigit 2 dekada na siyang umiinom ng gamot para sa kolesterol. Pero ang kanyang cholesterol readings ay hindi bumababa. Umiinom na siya ng 2 gamot sa kolesterol at 3 gamot sa puso noong una siyang nagpatingin sa akin kahit na kumakain siya ng pritong itlog tuwing umaga para makuha ang kanyang protina. Pagod na raw siya sa pag-inom ng gamot kaya humingi siya ng tulong sa akin. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga kinakain, sinabi niya na kumakain siya ng pritong itlog
tuwing umaga para sa kanyang kalusugan. Ituturo ko sa ibaba ang teknik sa pagkain ng itlog na itinuro ko sa kanya. Ginawa niya ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan. Sa isang kamakailang pagsusuri, ang kanyang mga numero ay bumaba ng mahigit 3%. At pagkalipas ng 6 na buwan, sinabi niya na hindi na siya gaanong napapagod at mas marami na siyang enerhiya. Napansin niya ang ganoong kalaking pagbabago sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa paraan ng kanyang pagkain ng itlog. Hindi po ba't kamangha-mangha? Tiyak na alam ninyo kung gaano kahirap baguhin ang mga nakasanayang pagkain, ngunit ipinakita sa amin ng aming 10 taon na karanasan na kahit ang maliliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay maaaring mas epektibo pa kaysa sa pagpapalit ng inyong gamot o pagkakaroon ng malaking operasyon. Bibigyan ko kayo ng ilang mahahalagang praktikal na impormasyon na maaaring makaapekto sa inyong kalusugan habang buhay. Mangyaring panoorin po ninyo ang video na ito hanggang sa katapusan upang lubos na maunawaan ang kahalagahan nito. At habang nanonood, pakipindot na rin po ang like at subscribe buttons. Mas maraming tao ang makakarinig ng mahalagang impormasyong ito. Dahil dito sa isang click lamang, maaari kayong magbigay sa ibang tao ng isang malusog na buhay hanggang 100 taon. Pakitandaan po na maaari ninyong malagay sa panganib ang inyong kalusugan kung hindi ninyo lubos na mauunawaan ang impormasyong ito at mali ang paglalapat nito. Bago ito isagawa, siguraduhing mapanood ninyo ang buong video. Oras na para kainin ang itlog sa tamang paraan, lalo na kung kinakain ninyo ito para sa inyong kalusugan hanggang ngayon. Dito na po magsisimula ang mahalagang bahagi. Narito ang 5 paraan ng pagkain ng itlog na hindi ninyo dapat gawin. Una, ang pagkain ng puti lamang ng itlog egg whites nang walang laman ng tiyan. Maraming tao ang puti lang ng itlog ang kinakain at itinatapon ng pula yolk para maiwasan daw ang kolesterol. Ngunit ito po ay isang malaking pagkakamali. Ang puti ng itlog ay may sangkap na tinatawag na avidin na pumipigil sa pagsipsip ng bitamina B7 na karaniwang tinatawag na biotin. Ang kakulangan sa biotin ay maaaring magdulot ng pagkapagod, depresyon at pinsala sa nerbiyos. Ang biotin ay isang bitamina na partikular na mahalaga sa katandaan. Ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng cognitive function, kalusugan ng balat at kalusugan ng nervous system. Ang simpleng pagkapagod ay maaaring ang unang sintomas ng kakulangan sa bitaminang ito, ngunit maaari itong unti-unting lumala at maging pamamanhid ng mga kamay at paa, panghihina ng kalamnan, pagkawala ng memorya at maging depresyon. Dahil sa gawaing ito, si Aling Eleanor de Majiba mula sa La Union ay nakaranas ng matinding pamamanhid sa kanyang mga kamay at paa na naging dahilan kung bakit nahirapan siyang maglakad. Mas matindi ang epektong ito kapag walang laman ng tiyan. Ang dahilan po nito ay kapag walang laman ng tiyan, maraming stomach acid na nagpapalakas sa pagkilos ng abidin. Mas mahalaga pa, ang pula ng itlog ay naglalaman ng lecithin, omega-3 fatty acids, lutein, zeaxanthin at iba pang sustansya na kritikal para sa kalusugan ng mga nakatatanda bukod pa sa kolesterol. Ang lutein at zeaxanthin ay nakakatulong maiwasan ang age-related macular degeneration, paglabo ng paningin dahil sa edad. Samantala, ang lecithin ay mahalaga para sa paggana ng utak. Kung itatapon ninyo ang pula, mawawala sa inyo ang lahat ng benepisyong ito. Isang simpleng tip po, siguraduhing sabay na kainin ang puti at pula at hindi dapat walang laman ng tiyan, kundi habang kumakain o pagkatapos kumain. Ang biotin na nasa pula ng itlog ay lumalaban sa epekto ng abidin na nasa puti. Dagdag pa ang pagkain ng simpleng ensaladang gulay o whole grain bread bago kumain ng itlog ay nakakatulong sa pagsipsip ng sustansya at nagpapabagal sa bilis ng panunaw. Kung ang kolesterol ang inyong inaalala, kumain po kayo ng 5 hanggang 7 itlog bawat linggo.
Ligtas para sa karamihan ng mga senior na kumain ng isang itlog araw-araw. Kumonsulta sa inyong doktor at subukang kainin ng itlog sa hapon kung maaari. Ikalawa, ang pagkain ng hilaw na itlog. Ang ilang mga nakatatanda ay may ugaling kumain ng malasadong itlog o inihahalo ito sa alak. Ngunit napakataas po ng panganib na magkaroon ng salmonella. At habang tumatanda ang isang tao, humihina ang kanilang immune system, kaya mas madali silang kapitan ng impeksyon kaysa noong kabataan nila. Ang impeksyon sa salmonella ay hindi nagtatapos sa simpleng sakit ng tiyan. Sa mga matatanda, maaari itong magdulot ng matinding dehydration, lagnat at sepsis. Ang sepsis ay isang kondisyon na maaaring ikamatay at nangangailangan ng agarang paggamot sa ospital. Ayon sa mga ulat, ang mga taong 40 taong gulang pataas ang pinakamalamang namamatay mula sa impeksyon ng salmonella. Ang isa pang issue ay hinahadlangan ng mga hilaw na itlog, ang pagsipsip ng bitamina B. Kung walang paggamot sa init ang avidin sa hilaw na puti ng itlog, ay nagpapanatili ng 100% ng kanyang aktibidad. Maaari nitong palalain ang kakulangan sa biotin. Bukod pa rito, ang mga protina sa hilaw na itlog ay kumakapit sa mabubuting bakterya sa bituka na nakakasira sa maselang balanse ng mikrobyo. Ang balanse ng mga mikrobyo sa bituka ay lubhang mahalaga para sa kaligtasan at kalusugang pangkaisipan ng mga nakatatanda. Si Mang Marco Villanueva Edu ay may matagal ng ugali ng pag-inom ng hilaw na itlog na may halong alak na naging sanhi ng kanyang pagkakaospital sa intensive care unit dahil sa matinding sepsis. Kinailangan niya ng mahabang gamutan ng antibiotic kahit na pagkatapos niyang gumaling na nagdulot ng malalang pagtataay, malnutrisyon at pagkagambala sa balanse ng mga mikrobyo sa kanyang bituka. Para masigurong ligtas kainin ang mga itlog, ay dapat lutuin sa 74 deg 165 degf o mas mataas pa. Ang pinakamainam na paraan ay ang pagluluto hanggang sa ang pula ng itlog ay ganap na buo. Pagdating sa nilagang itlog, siguraduhing ang gitna ay ganap na matigas sa pamamagitan ng pagpapakulo nito nang hindi bababa sa 5 hanggang 2 minuto. Siguraduhing sariwa ang mga itlog bago bilhin. Iwasan ang mga itlog na may mantsa o lamat sa balat. Itago sa ref pagkatapos bilhin at kainin sa loob ng 2 linggo, kung maaari. Pagkatapos hawakan ng balat, siguraduhing hugasan ang inyong mga kamay. Ikatlo ang pagsasabay nito sa pag-inom ng gamot. Maraming nakatatanda ang umiinom ng iba't ibang uri ng gamot. Ngunit ang ilang mga gamot ay hindi dapat isabay sa itlog. Partikular ang mga itlog ay maaaring magkaroon ng interaksyon sa mga blood thinner pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, mga antibiotic, at mga suplementong iron. Ang mga blood thinner tulad ng warfarin ay mga gamot na pumipigil sa pamumuo ng dugo. Ang pula ng itlog ay mayaman sa bitamina K at ang dami ng bitamina K ay nakakaapekto sa kung paano gumagana ang gamot na ito. Ang biglaang pagbabago sa dami ng kinakaing itlog ay maaaring magbago sa epekto ng gamot at magpataas ng panganib ng pamumuo ng dugo o pagdurugo. Ang mga antibiotic tulad ng tetracycline at quinolone na kumakapit sa calcium, magnesium at iron sa mga itlog ay maaaring magpababa ng pagsipsip. Maaari nitong bawasan ang bisa ng gamot at maging sanhi ng mas matagal na paggaling ng impeksyon. Kapag ang mga suplementong iron ay iniinom kasama ng itlog, maaaring hadlangan ang pagsipsip ng iron. Ito ay dahil ang iron at ang protina sa puti ng itlog ay nagsasama upang bumuo ng isang tambalan na hindi kayang sipsipin ng bituka. Para sa mga matatandang dumaranas ng anemia, ito ay isang partikular na mahalagang alalahanin. Para sa kaligtasan, ipinapayo na maghintay ng hindi bababa sa 2 oras sa pagitan ng pag-inom ng gamot at pagkain ng itlog. Mas ligtas pa kung magpapalipas ng hanggang 4 na oras kung umiinom kayo ng mga partikular na mahahalagang gamot. Tiyaking talakayin sa inyong doktor o parmasyutiko ang anumang potensyal na interaksyon sa pagitan ng mga itlog
at ng inyong mga gamot. Ika-4 ang pagkain mula 1 hanggang 8 ng umaga. Maraming tao ang kumakain ng nilaga o pritong itlog sa umaga, ngunit sa mga oras na ito, ang ating katawan ay naglalabas ng pinakamaraming cortisol. Ang cortisol mismo ay nagpapataas ng antas ng kolesterol at maaari itong tumaas ng husto kapag isinabay sa mga itlog. Ang issue ay hinihikayat ng cortisol ang atay na gumawa ng mas maraming kolesterol. Ang antas ng cortisol ay nasa pinakamataas sa pagitan ng 6 at 8 p.m. ng umaga. Ang pagkain ng itlog sa panahong ito ay naghihikayat sa atay na gumawa ng mas maraming kolesterol. Dahil ang mga matatanda ay madalas na may mahinang metabolismo ng kolesterol, ang epektong ito ay maaaring mas malala pa. Si Mang Ronald Dizon, 78, ay dumanas ng biglaang atake sa puso, myocardial infarction at pumanaw matapos kumain ng pritong itlog tuwing 6 sa oras ng umaga. Ayon sa mga pagsusuri, ang kanyang antas ng kolesterol ay doble sa normal. Sinira niya ang kanyang kalusugan sa pagkain ng itlog tuwing umaga para sa kalusugan. Ang pinakamainam na oras para kumain ng itlog ay sa pagitan ng 2 ng hapon at 4 ng hapon. Sa oras na ito, ang produksyon ng kolesterol ay nasa pinakamababa. Bukod pa rito, mas epektibo ang pagsipsip ng bitamina dahil ang sistema ng panunaw ay ganap ng gumagana. 5. Ang pagluluto gamit ang mantika sa mataas na temperatura. Ang pritong itlog ay isang paraan ng pagluluto na gusto ng marami. Ngunit ang pagprito ng itlog sa mainit na mantika ay maaaring mag-denature ng protina na ginagawa itong mas mahirap tunawin at nakakairita sa dingding ng tiyan. Ang protina sa itlog ay napakasensitibo sa init. Ang pagluluto sa temperaturang mas mataas sa 100 ay nagde-denature sa istruktura ng protina na humahadlang sa pagkilos ng mga digestive enzyme. Ito ay nagpapahirap sa panunaw at maaaring maging isang seryosong issue, lalo na para sa mga matatanda na ang tiyan ay hindi na gaanong gumagana. Ang mas malaking issue ay ang mga nakalalasong sangkap na nabubuo sa timpuloy temperatura na pagluluto. Ang mga mapanganib na sangkap tulad ng acrolein at aldehydes ay nalilikha kapag ang mantika ay umabot sa kanyang smoke point. Ang mga chemical na ito ay nagtataguyod ng pamamaga at nagpapataas ng oxidative stress sa paglipas ng panahon, bukod sa direktang pangangati sa dingding ng tiyan. Ang choline, isang bitamina na matatagpuan sa pula ng itlog, ay nasisira rin ng pagprito sa mataas na temperatura. Ang choline ay tumutulong na maiwasan ang paghina ng pag-iisip sa mga matatanda at mahalaga para sa kalusugan ng utak at pagpapanatili ng memorya. Ang pinakamainam na paraan ay ang pagpapakulo ng mga itlog sa malamig na tubig sa loob ng 10 minuto sa mahinang apoy. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang protein denaturation na nagtataguyod ng madaling panunaw at pinakamainam na pagsipsip ng sustansya. Ang iba pang paraan ng pagluluto ay ang steamed o poached eggs na malumanay na niluluto sa mababang temperatura. Buod at conclusion. Kaya para ibuod po natin narito ang 5 gawi sa pagkain ng itlog na dapat ninyong iwasan habang kayo ay tumatanda. Huwag kumain ng puti lang ng itlog nang walang laman ang tiyan. Kainin ng pula kasama ng pagkain. Iwasan ang hilaw na itlog. Siguraduhing lutuin ito ng maigi. Huwag isabay sa pag-inom ng gamot. Magpalipas ng hindi bababa sa 2 oras. Iwasan kumain sa umaga 6-8 a.m. Ang pinakamainam na oras ay 2-4 p.m. Huwag magluto gamit ang mainit na mantika. Ang pinakamagandang paraan ay pakuluan sa tubig. Sa pagsunod sa mga alituntuning ito, ang itlog ay magiging perpektong pagkain na epektibong nagbibigay hindi lamang ng protina, kundi pati na rin ng iba't ibang sustansya tulad ng vitamina D, vitamina B, selenium at choline. Ang patuloy kong pagsunod sa maliliit na alituntuning ito ang dahilan
kung bakit nakakapag-practice pa ako ng medisina sa edad na 92. Isang mahalagang aral. Ang kalusugan po natin ay parang isang halaman na kailangang alagaan araw-araw. Ang maliliit na pagbabago sa ating mga gawi, tulad ng tamang pagkain ng itlog, ay ang dilig at sikat ng araw na kailangan nito para lumago at manatiling matatag sa paglipas ng panahon. Hindi kailangan ng malalaki at biglaang hakbang. Ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy na pag-aalaga. Simulan po natin ngayon. Pumili ng isang bagay na kaya ninyong gawin. Paano kung bukas sa halip na magprito ay maglaga tayo ng itlog at kainin ito sa tanghalian kasama ng gulay? Sa susunod kong video, tatalakayin ko naman ang 5 pagkain na dapat ninyong kainin sa inyong pagtanda. Tulad ngayon, mag-aalok ako ng praktikal na payong pangkalusugan na suportado ng siyensya. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito. Para sa isang malusog na buhay hanggang 100 taon, huwag pong kalimutan na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi niyo po ang inyong nakasanayang paraan ng pagkain ng itlog. Pakipindot na rin po ang like at subscribe button at ishare niyo po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami pa tayong matulungan. Hangad ko po ang inyong mahaba at malusog na buhay.